Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Bagamat naririyan ka pa, wala ka ng pangil. Wala na po. Wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye-bye! Ubadero, bye-bye! Ito yung mga pinag-graduate niya. Sa totoo lang. Trillanes, Dan Fernandez, Paduano, Abante, Franz Castro, Stella Kimbo, Raul Manuel, saka si Brosas. Ito yung mga pinag-graduate niya. Muntik pa nga dito si Chua eh. Muntik pang sumabit si Chua dito. Di ba? Teka lang ha. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan, nating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Syempre nagbabalik po ang Joe Malone TV. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Natapos na ang eleksyon at nakakalungkot na nakakatuwa na rin, no? Pero wala, ganun talaga ang laban. Dahil, alam mo yun, may nananalo, may natatalo. Pero bago yan, at mainit ang talakayan natin ngayon mga kayon, at shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Ma'am Queen O, Celari, Milagros Chan, Lorna Tevera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane. Dino Maus Bongko. Saan galing yung Mary Jane? Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na si JU Production, Florina Dacumos, baka hindi ko nabanggit. Maraming salamat. Meron po tayo dyan, join membership button para sa mga gusto magpa-member. Siyempre, pasok-pasok mga suki. At pag nakakaluwag-luwag lang, pwede kayo magpa-member. Pwede naman kayo mag-quit, pwede naman kayo mag-unsubscribe sa atin. Wala namang problema. Unjoin, rejoin, pwede yan dito sa atin. Paki-double check na nga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Paki-subscribe na rin mga kayon. When Tito Talks. Pag-usapan natin dyan, anything under the sun, pati na rin tong Tito Jom, Tito ng ina nyo. Pasensya na, sakit nung lalamunan ko, kakasigaw ng yorme-yorme. Noong nakaraan doon sa kumating bigla. May mga iilan na pumipiyok. Okay, di ba? Issue ng bayan natin pag-usapan. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Mega love shoutout po sa mga OFW na lagi nakatutok. Pati na rin dito sa Pilipinas, yung mga viewers natin lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo lahat mga kayon. Joe Malone TV, syempre nagbabalik. Okay, umpisahan na natin to. At medyo mahaba-haba itong pag-uusapan at talakayan natin. Alam niyo sa election, grabe no, gumising ako na maaga, hindi pa nga nawawala pero unti na lang. Gumising ako na maaga, lumos ako na Maynila, doon ako bumoto, and so on and so forth. Talagang ang binoto ko, Duterte. Confident na talagang papasok ang Duterte. Kung hindi man lahat majority. Pero may mga nakapasok naman. Pero I'm disappointed ako, Attorney Vic Rodriguez, napakaganda ng plataforma. Hindi nakapasok. Pastor Kibuloy, hindi nakapasok.
wala namang kaso si Pastor Kibuloy eh. Hindi pa naman siya convicted. Wala siyang ano ng korupsyon, wala siyang record ng tumutulong-tulong pa nga, 'di ba? Well, gano'n talaga pero nakaka-disappoint. Attorney Vic, 'di ba? Ang gusto ko sana lahat ng senador hangga't maaari. Akin lang opinion ko lang. Gusto ko sana lawyer, attorney para may alam sa batas. Hindi yung kukuha pa sila ng ano ba 'to? Kukuha pa sila ng mga lawyer na staff nila para yun ang tutulong sa kanila sa mga legal matters, 'di ba? Kasi mambabatas ka. Okay? Gets ko naman eh, lahat ng Pilipino pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno for as long na Pilipino ka. Okay, gets ko 'yan. Pero sana may category o requirement na pagka gumagawa ka ng batas, sana lawyer, attorney ka din, 'di ba? Para naiintindihan mo, ikaw pa lang naiintindihan mo na kung ano yung batas itself, 'di ba? Hindi yung ordinaryo kang tao, tapos kukuha ka ng lawyer at para sa mga staff mo, para pag gumawa ng batas, maglatag ng batas. Eh di sana sila na lang yung tumakbo, di ba? Okay? Nevertheless, regardless, nandiyan na yan eh. Pero ito talaga, ang hindi ko matanggap. Hindi naman number 2 sa balota si Bam Aquino. Tingin ko. At lalong hindi naman number 5 si Pangilinan sa balota. Kasi apelido based sa apelido, Pangilinan o pangilan yung letter P, di ba? Si Bam naman, Aquino. Number 2 ba si Bam? Hindi ko na matandaan kung pang number 2 siya sa official ballot. 4, shadowing. Di ba? 2 and 5. Yan yung posisyon nila ngayon doon sa ranking. Number 1 si Bongo eh. Number 2 si Bam Aquino. Number 3 si De La Rosa. Hindi ko na matandaan yung iba. Di ba? Ano ito? No? Paki-explain, please. Coincidence? Di ba? Is it coincidence? Di ba? Na yung sinenyas mo before or during the campaign period, yun yung position mo, yung ranking mo sa senatorial. Di ba? Ano nangyari doon? Di ba? Pero ba diyang hocus-pocus? Sabihin nyo naman. Di ba? Para hindi naman kami mukhang tanga rito. Meron bang hocus-pocus dyan o nagkataon lang ba yan? Dalawa pa. Maintindihan ko siguro ko, isa lang. Di ba? Pero to dalawa pa, nagkataon. Yung sinenyas nila during the campaign period, yun din yung posisyon nila right now doon sa ranking sa mga nanalong sa top 12 na senatorial. Grabe na yan. Di ko maintindihan kung anong meron tayo rito. Pero, di ba, kaya, ano nga, mga kayon, paki-comment nga dyan, is it coincidence na 2, 5, uy, ayan na magiging posisyon ko. Puta, nakita ko na eh. Napahula ko na to sa Quiapo, yung binibigyan na. Napahula ko na, number 2 ako sa ranking. Oh, pre, putang, dapat magpahula din ako. Oh, napahula ako, pre, number 5 daw ako sa ranking. Ano sabi ko sa inyo? Parang hindi ko nakitang kumampaign etong dalawang to ng todo. Hindi ko alam hindi ko sinusubaybayan kaya hindi ko alam eh. Pero yung pag-inom-inom ni Kiko, di ba? Yung pag-inom-inom ni Kiko na yung hindi sumasayad yung labi. Puta, naalala ko si Ate Shawi. Naalala ko si Ate Shawi na umiyak-iyak at bakit hindi nyo binoboto si Kiko Pangilinan. Ayan na! Ayan na, hindi lang binoto, nanalo pa. Uy, ngingiti na yan. Di ba, nag-post ako niya sa community tab ko na sabi ni Ate Shawi na, bakit hindi nyo binoboto si Kiko? Ito na. Ay, nako. Ano nyo dyan, mga kayon? Anong ano nyo dyan? Anong stand nyo rito? Di ba? Is it, di ba? Parang, ang hirap tanggapin, di ba? Tapos sila Attorney Vic, hindi pumasok. Si Hinlo, sino ba, iba? Ang daming, 5 lang yung pumasok sa atin sa PDP laban di ba? Pero maganda yung talakayan natin mamaya yung kay Attorney Roque. Pero buti na lang, sabi ko nga sa election, meron nakakatuwang pangyayari, meron din nakakalungkot, si Attorney Vic Rodriguez, isa sa mga nag-imbestiga
sa gasagaan natin. Pucha, walang naniwala. Iilan lang naniwala. Napaka-imposible. Ang sakit sa loob talaga. Atty. Vic Rodriguez. Huwag ka sana mapagod. Yan ang mensahe ko. Sana sa 2028, tumakbo ka ulit bilang senator. Makakukuha mo na yan. Promise. You deserve one seat sa Senado. Dahil maganda yung plataforma mo eh. Maganda yung plataforma mo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, sino ba hindi bumoto? O ngayon, 5 lang yung pumasok sa PDP laban. Sila lang, 5 lang yung lulusob sa gera. Silang 5 lang lulusob sa gera. Okay? Pero, ito, pag-usapan natin. Ang galing talagang ni VP Inday Sara. Ito yung mga pinag-graduate niya. Sa totoo lang. Trillanes, Dan Fernandez, Paduano, Abante, Franz Castro, Stella Kimbo, Raul Manuel, saka si Brosas. Ito yung mga pinag-graduate niya. Muntik pa nga dito si Chua eh. Muntik pang sumabit si Chua dito. Di ba? Teka lang Muntik pang sumabit si Chua dito. Kung nagkataon, si Joel Chua, natalo niya si Apple Nieto. Si Apple Nieto, kapatid to ni Yul Serbo Nieto, yung vice mayor natin, incumbent sa Maynila. So, yan yung kapatid niya. Natalo niya. Yan si Apple Nieto. Dalawa sila magkapatid. Pati si Vice Mayor Yul Serbo, natalo naman ni Chi Atienza. Ito lang naman yung mga pinataob ni VP Inday Sara during the campaign. See? Yan yung sinasabi ko. Gumawa kayo ng katarantaduhan. Mga politiko, gumawa ng katarantaduhan sa House of Representatives o sa Senado man o kahit anong posisyon naman sa gobyerno, babalik at babalik sa inyo. Pasalamat nga kayo, yan lang di ba? May siguro yung iba na talagang nakakuha pa sa nakakuha pa sa pera. Nakakuha pa sa ayuda. Ang sabi nga ni Mayor, ang galing nga na sinabi ni Yorme Isko Moreno nung kinagabihan, nung botohan, bago magboto, a night before na election day, may bumukas daw ang lupa. Meaning, talagang pinagana. Pinagana talaga, okay? Trillanes, pinataob ni Along Malapitan. Dan Fernandez, pinataob ni Sol Aragones bilang gobernador ng Batangas. Ay, ng Laguna. Si Paduano, hindi ko alam Benny Abante, tinalo ni Joey Uy. Binoto ko yan, Joey Uy. Franz Castro, hindi ko alam. Wala akong pakialam kasi dito. Stella Kimbo, Marikina Natalo sa pagka-mayor si Raul. Raul Manuel, saka si Brosas, hindi ko alam. Pero yan lang naman yung mga pinataob ni VP Inday Sara. Buti nga sa inyo, di ba? Tinatapos din yung karir nyo, di ba? Ito naman, panoorin natin, since nalilusob ni Atty. Glenn Chong, etong si Comelec Garcia, panoorin naman natin yung paliwanag niya. Tingnan natin, pilitin natin kung talagang totoo bang walang dagdag bawas. Okay? Readable. So, kinakailangang iproseso. So, sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So, sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda-2 precincts. Yan. Po. Sa amin, kita nyo kagad Check, yung boto. check. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka ma-delay ng konti, kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Kailangan meron silang program para ma-process into human readable data. Okay po. Ngayon, yung media server, dyan kumukuha si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, and so on and so forth na mga media. So bahala na kayo, yung mga nire-representan nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang.
hindi kasama yung unang dalawa kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila kasama yung naunang dalawa. Kaya merong naunang dalawa dito sa 5, may naunang dalawa na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis so that ang matatanggap nyo sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity medyo late nakakapagpapakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Yung ibang entities naman nakakapaglabas na dahil hindi po nila kaagad Kaya pala delay. naglinis dahil wala silang program na sinasabi natin. Kung kaya, meron pong entities na 2:00 ng madaling araw, naglinis po sila. Nilinis nila, tinanggal nila yung unang dalawa na dapat ay wala na sa sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging nauulit at nauulit yung mga naipadala na. Kasi yung mga bandang 2:00, noong mga bandang 2:00, tumigil Ang tagal. Parang nag-resume ata, 6:00, parang gano'n. Hindi ko alam ha. Pero mga bandang 2:00, parang, di ba nagtatransmit? Parang nawala Kaya kinakailangang linisin. Kaninang madaling araw naglinis sila. Naglinis sila matapos namin silang i-call ang attention. Bakit wala kayong program na naglilinis? Kaya po, na-correct nila kaninang madaling araw. Nangangahulugan po, gusto ko ipaliwanag, hindi po COMELEC ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL PPCRB meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po alam yung majority, minority, pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng COMELEC. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat nagkakalayo. Kaya lang sumobra, sabi 5 milyon, sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing. So yung po yung aking gustong ipaliwanag na wala pong dagdag bawas na nangyayari. Bakit? Ang ano doon, nililinis pa. Hindi na sana dire-diretso yung pag-send. Bakit kailangan pang linisin? Hindi kasi, ano to na-question kasi to ni Attorney Glenn, di ba? Sinugod nga to sa Palacio de Gobernador dyan sa COMELEC sa may Intramuros Ngayon, nagpapaliwanag si COMELEC Garcia na wala nga daw bawas. Sana dire-diretso na lang yung pag-send, yung pag-transmit. Dire-diretso na lang sana. Di ba? Para talagang hindi kayo napupulaan. Kasi syempre, hindi mo maiiwasan na mag-isip yung taong bayan, lalo na ganyan. Biri mo, ang lakas ng Duterte. Di ba? Ang lakas ng Duterte. Tapos, ilan lang yung pumasok? 5. So, ilan yung hindi pumasok? 12. Kasama yung mga di ba? Ay, 12. 7. 7 yung hindi pumasok. Di ba? Nakakalungkot yun, dahil yung mga natira pa, yung mga hindi pa nakapasok, sila Attorney Vic, sila Diyos ko, grabe naman. Grabe yung plataforma ni Attorney Vic, very promising. Siya pa yung lumalaban natin sa GAA. Di ba? Kaya hindi ako naniniwalang walang bumoto kay Attorney Vic. Katarantaduhan yun. Di ba? Panoorin natin. Harry Roque, ito yung sa Duterte Park sa Dahig. Siyempre, celebration din. Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Nasa Kangkungan! Mantakin ninyo, matapos ng bilyon-bilyones, baka nga trilyones na ayuda para sila'y manalo, ang alyansa, di 5 po ang nahalal sa Senado. Now, ilan po ang nanggaling sa hanay natin? Well, 5 rin po, pero meron 2 dilawan. Pero ang ibig sabihin nito, bagamat bilyon-bilyon ang ginamit nila pambili ng boto, hindi po sapat yan.
matalino ng Pilipino. Kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Diba? Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Bagamat naririyan ka pa, wala ka ng pangil. Wala ka ng pangil. Kahit anong gawin mo, hindi mo na pwedeng supilin ang taong bayan. Dahil nagsalita ng taong bayan, kangkungan ang Marcos Jr. Now, pag-usapan natin yung dalawang dilawan na nakapasok. Ano ba ang ibig sabihin na nakapasok yung dalawang dilawan? Well, yan po ay malinaw na ebidensya na nagkaroon na ng pagsasanib puwersa ang mga loyalista ni Bangag at ang mga dilawan. Otherwise, saan manggagaling yung boto ng dalawang dilawan, no? Unang-una po, ha? Tandaan niyo po. Sa ating analysis, tatlo po yan. 14, 14, 14. Duterte, Marcos, and Dilawan. So, ang ibig sabihin lang po yan, kung Dilawan lang, hindi sapat. So, nangyari, nakipagsali po sa ang mga Bangag dito sa mga Dilawan. Yes. Ano pa ang prueba na Para nagsali makaya puwersa nila. Yung akbayan ni ano bang pangalan nung akbayan na senadora? Ang pangalan ay si Ontiveros! Ontiveros! Huwag natin kalimutan. Aba yung number 1. Pwede ba mag-number 1 yan kung hindi nagsanib puwersa ang mga kadiliman Yes. sa kasamaan? So, nagsanib puwersa ang kadiliman at kasamaan, yan ang resulta. Nag-number 1 ang akbayan na Ontiveros. At wag din mo natin kakalimutan, nakapasok din si Leila de Lima. Si Lai, ano pangalan ni Laila? Lailay de Lima. Bakit? Dahil nga sa pagsasali puwersa ng mga kadiliman at kasamaan na tinatawag natin mga loyalista at dilawan. Pero anong ibig sabihin pa rin yan? Ang ibig sabihin pa rin yan, maski sila'y nagsanib puwersa, hindi pa rin nila nagiba ang Duterte. At ang magandang balita, maski gusto nilang tanggalin ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Bilangin natin. 5 ang nanalo sa atin ngayon. 5. Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Villar, Marcos. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? Well, nandyan po yung dalawang Cayetano. Nandyan po ang Joel Villanueva. Nandyan po ang dalawang Estrada. 11 na po yan na sa tingin ko boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi yung 11 yan, lahat yan, pinangampanya ni Inday Sara kung hindi ng 2016 ng 2019. Wag lang may babaliktad, Diba? Wag lang may tingin ko, babaliktad. Wala na po. Wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye-bye! Ubadero, bye-bye! Abang, ano yun? Sino yun? Benny Abante. Abante, bye-bye! Paduano, bye-bye! At saka mga kampon ni Joe Masison na nangarap mag-senador, si Castro, bye-bye! Sino pa isa? Si yung isa pang babae, Rosas. Brosas, bye-bye! Ayan, basura. O, kita nyo na ha. 'Di ba? Basta wag lang babaliktad doon sa mga existing na senador. May liligtas si BP Inday Sara kahit na ilan lang yung pumasok sa PDP laban natin. May liligtas mapoprotektahan si BP Inday Sara sa impeachment. Basta wag lang tong babaliktad itong mga sinabi ni Mr. Harry Roque. Kasi yun ando doon na, 'di ba? Ito lang yung nakaharang, yung impeachment trial. Kung malulusaw to, mawawala to, sure win si BP Inday Sara sa 2028 bilang pagka-presidente. Akala nyo, mananahimik ang mga Dutertes? Hindi po. Ginamit ang Duterte na kanilang kapangyarihan sa balota. Pagamat, siyempre, lahat tayo nanghihinayang dahil marami sa ating mga kasama ang hindi talaga pumasok. At sa tingin ko, mas marami dapat sa 5 ang pumasok. Pero ang importante po, pagdating ng Hunyo, wala na silang boto para tanggaling si Inday Sara Duterte. At ang titingnan na natin ngayon, ang 2028. Pero ako po, hindi ako makakantay. Kayo ba makakantay pa? Siyempre, hindi na. Nung dati, sa kasagsagan na kapangyarihan ni Marcos Jr.,
napahina natin siya. Ngayon pa kaya Yes. na wala na siyang pangil? Wala nang Ibig power. sabihin po ngayon, alam niyo ba ibig sabihin ng lame duck? Inutil na talagang presidente ngayon ang Bongbong Marcos Jr. dahil wala na siyang kasagsagan na puwersa, siya po ngayon ay inutil. Hindi nakapagpanalo ng mayorya man lang ng kanyang mga kandidato. Yes. Alam niyo pa ho, pinakamasakit, yung kanyang partido na PFP, bokya ang nanalo. Walang nanalong PFP. Dahil ang PFP si Tolentino. Bye! Sino pa ba yung mga PFP? Sino pa? Si Revilla. Bye! Mantakin nyo, mga re-electionista na basura dahil nga sa ginawa nila. Abalos! Bye! Yan ang pinakamasarap na bye-bye, Abalos, di ba? So, yan po ang katotohanan Diba? ngayon. Wala ng pangil. Kung dati, inutil ang Marcos Jr. dahil sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, wala siyang nagawa sa bayan. Ngayon, wala na talaga siyang silbi. Di ba mga kayon? Parang talagang nung 2022, talagang ang bumuhat, totoo naman, no? Ang bumuhat lang kay Bongbong Marcos, walang iba ko si BP Inday Sara. Sana president na lang tinakbo niya. President sana sa atin siya ngayon. Di ba? Pero okay lang, nandiyan na Wala na tayong dapat pang pagsisihin. Ang malinaw lang ngayon, yung power ni BP Inday Sara at yung karisma niya sa mga Pilipino, andyan pa rin. Bili mo ilan yung mga pinataob. Abalos, ang lakas niyan. Ang lakas ng campaign ads niyan, di ba? Wala. Hindi nakapasok, di ba? Talagang yung mga kinampanya ni BBM, talagang wala, hindi lumabas, hindi majority pumasok, wala. Talagang Duterte pa nga yung ang dami nakapasok di ba? Kaya nga po, mga kababayan, hindi po illegal na mangarap na mas maaga ang termino ni Inday Sara dahil nasa taong bayan ang tunay na soberenya ang desisyon kung talagang mag-aantay pa ng 2028 o hindi. Kayo ba mag-aantay pa? Hindi! Mag-aantay pa kayo? Mag-aantay pa kayo? Hindi! Kayo, mag-aantay pa kayo 2028? Ikaw, ma'am! Ikaw po, mag-aantay pa? Sino gusto mag-aantay hanggang 2028? Wala na. Wala! Nasa kapangyarihan po natin yan. 2 beses na natin napaikli ang termino ng isang presidente. So, kapangyarihan po natin yan at yan po ay legal. Yan po isang ayon sa saligang batas. Kapag lalong-lalo na kung ang presidente ay walang nasa tamang pag-iisip. Kinakailangan natin tamang pag-iisip para makabigay ng solusyon sa problema ng mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo, no? At syempre ngayon po, ang pagbabalik na kapayapaan sa ating mga komunidad. Alam niyo mga kayon, alam mo, para sa akin, regardless naman, kahit anong kulay ka pa di ba? Dilaw, pink, pula, green, o berde. Ang issue kasi rito, yung Pilipino taong bayan. Kung lahat siya magkakasundo, whether kung ano man yung kulay niyan, isa lang naman dapat ang main goal Diba? Isa lang dapat ang main goal, mapagaang yung buhay ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Mapababa yung kuryente, yung gasolina, yung mga bilihin, lahat. Tumaas yung sahod ng isang manggagawa, yung kanilang wages, standard, parehas sana yung sa probinsya, saka yung sa Maynila, sa Metro Manila. Yan, aasenso ang Pilipinas. Pag umasenso ang Pilipinas, mapababa nila ang kuryente, mapababa nila ang bilihin, marami magkakaroon ng interest na mag-invest sa Pilipinas na mga dayuhan, makakapagbigay sila ng trabaho, dadami yung trabaho na kukunin nila, syempre, mga Pilipino. Tapos makaka-attract tayo ng mga tourists, kung saan mga nagbabayad dyan, pupunta rito, di ba? Doon, ganun sana. Yun sana focus regardless kung anong kulay ka pa Di ba? Kaso ang nangyayari kasi ngayon, nagkakaroon ng kulay, separation, division, naghahati-hati, kampihan, alyaduhan. Ang nagiging kulelat tuloy, ang kawawa tuloy ngayon, taong bayan. Pero diba? hayaan na natin ngayon dyan ang mga vangad. Bilang pagdiriwang, alam nyo ba ang mga 7-ingin moves? Alam nyo ba yon? Sino may alam ng 7-ingin moves? Hindi nyo alam? Si ate yata alam. Vangad. Halika kayo dito, lahat tayo, 7-ingin moves. Dahil tayo ay nagdiriwang,
sa pagkapanalo ni Tatay Digong. Okay? Yun. Dapat Landslide puno kayo yun. ng 7-in moves. Ha? Grabe yun, landslide. Halika na, 7-in moves na tayo. Bakit ba nahihiya kayo? Ha? Anyway, saka na tayo mag 7-in moves. So, gusto niyo ba mag 7-in moves? Ha? Okay? Okay na kayo. Dito kayo. Dumating pa mas maraming mga Yeah. ano ang mensahe niyo kay Marcos Jr. na walang nanalong PFP? Kayo. Nakapagsagot. Saan pa kayo galing? Saan kayo galing? Anong province sa ano? Duterte Park yan sa Netherlands. Sir, ano nga mga kababayan? Ha, yes. Ano, happy ba kayo? Happy! Sa eleksyon. Naniniwala pa ba kayo na may pangil pa si Marcos Jr.? Wala na! Pasayaw na yan. Kayo, ang tanong, ngayong wala na siyang pangil, mag-aantay pa ba tayo ng 2028 para makaupo si Sara Duterte? Hindi! Dapat ipasa nila yung impeachment ulit. Kasi nga, di ba, ni-reject dahil wala raw tatanggap. Kunyari, sinasabi naman ng Duterte Youth, bakit walang tatanggap? I-receive lang naman nila, tatatakan lang nila, tapos pipirmahan lang, di ba? Hindi nila tinanggap ng gano'n. Doon pa lang medyo halata na di ba? Ano yan? Ngayon, sana maipasa nila this week o this coming week, next week, na ipasa nila yung impeachment para malaman natin talaga kung tatagal pa to si BBM o talagang susunod na kagad si BP Inday Sara tapos tatakbo siya ulit sa 2028. Yan ang maganda doon. 'Di ba? Parang kay Gloria, kay GMA, ganun ang pangyayari para talagang umasik. Kulang kasi yung 6 years Pero pwede na. Kung si Yorme Isko Moreno nga, yung pagbabago, nagawa niya ng 3 years 'Di ba? Kaya naman yung 6 years, pero talagang sa laki kasi ng Pilipinas, kasi yung kay Yorme naman, ano lang, syudad lang city, 'di ba? Isang city sa Metro Manila. Yung Pilipinas bilang presidente, mas malaki yung Pilipinas. Yung 6 years, marami ka na magagawa niyan. Marami na magagawa si BP niyan. Pero mas maganda sana may extension para talagang ang asenso natin hanggang dulo, mas matagal. Kasi minsan, pagka ginawa yung presidente, maganda naman yung ginawa, puputulin nung sumunod. O kaya hindi ipagpapatuloy. Kaya nangyayari, parang imbis na dire-diretso yung pag-asenso, bumabalik. Di ba mga kayon? Alright mga kayon, maraming salamat sa pagtutok sa issue ng bayan natin. Pag-usapan lagi yung tatandaan. Nandito ang Joe Malone TV para pag-usapan natin yung mga ganyan. Nilalatag natin dito yan. Kayo ang bahala. Imahimahin natin. Siyempre higit sa lahat, bobosesa natin. Issue ng bayan, ating pag-usapan.